Tsaka lahat ng jokes ko kasi, totoong nangyayari sa buhay ko. Nakala ng mga taong nakakapanood, joke yun. Pero totoo na pala. Yes. Actually. Alam mo, may jowa akong tomboy. Akala lang nila, Joke. joke yun. Tapos gumawa ako ng kanta about sa mga LGBTQ. Kasama yun sa pagkatao ko. Nagdodraw ka from totoong experiences. Yes. Actually, kaya nakakatawa ang isang comedic piece kasi malapit sa katotohanan eh. Yes. Nakaka-relate ang lahat kaya lahat tayo sabay-sabay tumatawa. Salamat na dyan ka humuhugot ng komedya mo, Boobsy. No? So, paano naman nagkaroon ng baby Boobsy? Yun So, nga, opo. from Japan to club to Dubai, paano naging Ayun na ganun? nga. So, sa Dubai ako na-discover ni Boss AK. Opo. Alan Kay tsaka ni Ate Uge. Opo. Kasi may comedy bar sa GMA7 dati. Doon sila nag-first anniversary sa Dubai. Which is doon sa bar namin. Tapos nakitaan nila ako ng kakaiba. Sabi ni Boss AK, hindi ako pang Dubai lang. Pang buong mundo yung talento ko. Kaya pinauwi ako nila Ate Uge. Tapos sinalang ako sa comedy bar dito sa GMA. Tapos sinanong ako ni AK kung gusto ko pang bumalik ng Dubai. Sabi ko, hindi na, kung bibigyan mo ko ng set dito. Hanggang na na ako sa Walang Tulugan, yung Yayi Bunel, yung Bubble Gang. Yes. Basta halos inikot ako sa buong GMA mga programa. Oo, unang trabaho po natin, Walang Tulugan eh. Yes. Unang meet natin din yun. Yes. Grabe, no? Ang dami na nating naging trabaho. Parang oo tayo ng oo sa maraming bagay kasi ang dami ding nangyari sa atin bilang tao. Anong pinaka-favorite nyo na childhood memory na masasabi nyo sa akin na ito yung naging dahilan bakit ako ngayon si Buboy, bakit ako ngayon si Boobsy? Sige, ikaw boy, yung childhood memory mo, na core memory. Pinaka hindi ko makakalimutan talaga at Ate Boobsy. Pwede din. Halo-halo Kasi na. unang-una ko talaga, yung tumakas ako sa bahay namin, kasi mahilig talaga ako manood sa nanay ko pag sumasampa sa stage eh. Kapag kasi, banggiitan na singer ang nanay ko pagdating sa mga barangay-barangay. So one time, lumabas ako sa bahay namin, dala-dala ko yung costume ng nanay ko. Eh pag pag merong mga singing contest, syempre yung mga sparkle, dala-dala ko yun. Di ko nga alam kung paano sinusuot yun. Sumali ako sa isang singing contest, puro matatanda yung kasali, walang bata. Tapos yung isang judges, siguro naawa na lang sa akin, sige, ikaw mag-intro. Parang pinakanta nila ako, binigyan nila ako ng bigas, dilata. Tapos yung nanay ko, hindi naman siya nagalit. Kasi may isang kapitbahay na chismosa. Pumunta doon sa bahay namin, yung anak mo, andun sa singing contest, sumasali na. So pag uwi ko, may dala na akong bigas, tsaka delata. So meron akong dala. Sumali ako singing contest. So sinabi ng nanay ko, gusto mo ba talagang ipagpatuloy gusto mo ba maging katulad ng mama mo, maging singer din? So yun, nagtuloy-tuloy. Hindi na nawala hanggang ngayon. So, kung hindi nangyari yun, wala akong talentong ganito ngayon. Naging pera ang talentong binigay sa'yo doon sa pangyayari na yun, na-realize mo, uy, pwede ko tong ipambuhay ng pamilya ko. Actually, parang natuwa lang po ako. Natuwa lang ako na nakapagbigay ako ng bigas tsaka delata dun sa nanay ko. Hindi ko na naisip yung talent eh. Hindi ko na naisip yung kumbaga bonus siya sa akin. Pinaka nasa isip ko lang noon, wow, ito pala yung pakiramdam na makapagbigay. Yun. Nagka-purpose yung talent. Siya. Hindi lang siya basta talent, nakatulong sa nanay mo. Yes At po. markang-marka hanggang ngayon naaalala mo. Hindi ko makakalimutan yun. Kaya bukod sa bakaw. Naiyak na siya. Hindi ah! Ganun pinalo. Para tumigil. Charis. Hindi, yan, emotional siya kasi ibang hugot talaga ng batang hamoga, Pagkabata batang kanal. natin. Oo. Ikaw naman, Ate Jane. Ako naman yung isa, hindi naman sa isa, as in talagang hindi ko ito makakalimutan. Dahil simula nung naging bata ako, alam ko, sarili ko na mabuti akong tao. Why? Bakit? Kasi nung tayo, naglalaro tayo, nasa isang bahay tayo, nakita kong nahulog yung wallet ng nanay nung nung isang Kaibigan mo? kaibigan ko doon. Opo. Eh, sinabi ko namang nahulog, hindi niya ako siguro napansin. Opo. Ako kasi nakakita ng wallet niya eh. Ngayon, kaysa makuha ng iba,
tingin-tingin mo na ako na ganyan. Ako na yung kumuha. Ako Kinuha muna, kinuha lang muna. Nasaan na ba yung bag ko? Pakitabi nga. Baka may ano. Kinuha ko. Tapos, Pinagbintangan. nung wala na mga nag-uwian na yung mga bata, wala na rin si Taati nun. Hindi ko na alam yung pangalan May-ari ng wallet. Oo. Sinabi ko sa mama ko, sabi ko, Mama, di ba pag sinabing magsasoli ng hindi para sa'yo, mabait ka, ganon, mabuti kang tao. Sabi niya, oo nak, ganyan. Ito mo, may nakuha akong wallet, nahulog ni ate, ganyan. Tinatawag ko siya, hindi niya naman ako napansin So, kinuha ko na lang. Di ba, pag gumawa ka ng mabuti, may gantimpala. Di ba? Oo nga naman. Uso dati yung hula hoop na iba-ibang kulay. Opo. Yung mga ganyan, yung may tunog-tunog pa. Sabi ko, Ma, 700 to, binilang ko. Baka pwede natin ibili ng hula hoop yung reward para sa akin. Hula hoop, ang request mo, hula hoop. 20 lang naman yun. Yung plastic yun, di ba? Oy, di tanggal. Yung isa-isa. Isa-isa. Di ba, Mama, pwede naman tayong kumuha ng kahit 20 dito. Basta reward lang sa akin kasi mabuti akong tao. Di ba, mabuti akong bata. Oo, ako na magsasabi kaya, sa nahulugan ng pera. Eto na, bumalik kami doon, kasama na yung hula hoop, yung dala-dala namin hula hoop. Sabi niya, wari, eme, nakuha ni Jane yung wallet mo. Tingnan mo yung laman kung kulang o kasi syempre bata pa kami. No, ganyan. Okay naman, kulang lang ng 20. Ninakaw pa din yung 20. Okay lang, kulang lang ng 20. Hindi, ito na nga, reward niya daw yun kasi mabuti siyang tao. Tsaka 20, no? Pinilang pa. For sure naman, pagbibigyan ko din nun. Tsaka talaga, binigay pa sa akin yung 80. Oh. So, yun na, di ba, pag mabuti kang bata, 100 pala ang deserve. nagsisoli ka ng hindi sa'yo, meron kang reward. Kaya tandaan niyo yan, bawal magnakaw, pero pwedeng magparamdam agad. Kailangan ko din eh. Diba? So, yun ang hindi ko makakalimutan, yung maging mabuting bata. Yes. Na hanggang pagtanda mo, dala-dala mo yan. Mismo. Totoo. Sa kabataan talaga nagsisimula ang lahat. Ano yung hindi mo makakalimutan nung ikaw ay bata? Yung pag pinapalo ko, tapos dapat walang tunog. Yung ganon. Yung di ba, iiyak ka? Huwag kang magmamaktal, iiyak ka. Pagpalo. Hanggang ngayon, ganon ako umiyak. Ang hapdi niyan. Hanggang ngayon. Pero pag ganyan yung iyak mo, ang hapdi niyan. Ang hapdi niyan, Madam Chair. Ganon lang. Tapos after 1 minute, Marinig ko lang. saka lalabas, yung ganon. Tapos pag pinapaliwanag sa'yo ng mama mo, bakit ka umiiyak? Di ba alam mo naman kasalanan mo? Alam mo kasalanan mo. Walang naintindihan ako. Isang oras na hindi pa kami. Sige na nga, okay na nga ulit, sabi ni mama. Bati na kami ulit. Kaya minsan ang sarap talagang maging bata, no? True, walang problema. Nakakamiss. Alam mo, Diba? sa totoo lang, Madam Chair, natutuwa nga ako kasi ito naging character ko eh. Bakit? Bakit Ano po? ba si Kasi- Jane ngayon? Kasi kung hindi ako baby boobsy o kaya artista, malamang bugaw ako ngayon. Totoo yan. Buti na lang talaga. Thank you po, GMA. Thank you, Sir Alan. Tsaka kay Mamu, thank you. Iba ka, boobs. You know! Click and subscribe now!